Dahil alam ni Katarina sa gabi yun ay dadalaw sa kanila si Steven, ay nagpahatoil pa siya ng buhok. Nais niyang gumanda ng gusto sa paningin nito. Very brave pala siya, bilib na bilib pa ang sangbit niya habang sinusuklay ang mahaba niyang buhok. Hindi naman siya gullible kaya siya naniniwala sa hula, pero para kasing akma sa sitwasyon. Nahulaan siya pagkatapos ay heto na kagad si Steven. Bukod pa ron, totoong crush niya si Steven. Cute kasi ito at halatang mabait. Hindi tulad ng Cairo na yun, sambit pa niya na napasimangot. Habang panay ang hagod sa buhok ay nai-imagine niya sa Steven habang silang dalawa ay nagdidate. For sure, perfect gentleman ito. He would probably take her to some very romantic place and there they would have a candlelight dinner. Nakikinikinita niyang sa baybayin pa ng dagat sila magdi-dinner. Naiba tuloy ang takbo ng imahinasyon niya, hindi na candlelight. Dahil hindi talatagal ang sindi ng kandila kapag sa dalampasigan sila nag-dinner. Maliwanag na lang daw ang sinang ng buwan. Ang mga paa nila ay nilalaro ng alon sa dagat. Silang dalawa lamang doon ang tanging musical background ay ang hampas ng alon at ang huni ng panggabing ibon. Ipinikit niya ang mga mata niya. Parang naaamoy pa ng kanyang ilong ang saltwater. Kaming dalawa lang, agad siyang napamulat nang bigla-bigla lamang ay nakita niya sa kanyang imagination na biglang dumating si Cairo sa eksena. Nakangisi ito sa kanya at bigla na lamang nag-flying kiss. Puwisit, kagad na siyang tumayo at nagtungo na sa bahay ni Nael. Nakahanda na ito pagdating niya ron. Panay pa ang bilin nito sa kanya. Now remember, ikaw ang magtanong kay Steven. Kausapin mo siyang maigi. Ako naman ang kakausap kay Cairo. Ang interest ni Steven ay ang business. Obvious naman yun dahil mamamatay na ako sa boredom kapag nagkukwento siya tungkol sa Spanish hardness na product nila. Napaismit siya, huwag mo namang pintasan yung tao. Palibhasa masyado lang siyang matalino. Pagtatanggol niya kay Steven, basta, iyon ang usapan. Malinaw iyon ha. Akin si Cairo, sa'yo si Steven. Dapat. Huwag mong papansinin si Cairo kahit nagpapakyut sa'yo. Dagdag pa nito. Nagpapakyut? Nang iinis ka mo. Buisit na yun. Habang nag-uusap sila, ay lumabas ang tita Yola niya. Sinabi nitong nakaluto na raw ito ng hapunan. Sinabi kasi ni El kay Steven na daw na mag-dinner ang mga ito. Wala namang problema sa ina ni El na may pumapanik ng ligaw sa anak nito. Wala rin namang problema sa ina niya. Hindi naman nagtagal ay pumapasok na sa gate sina Steven at Cairo. Laking pagkadisma niya nang makita niyang may tangang bulaklak si Steven at inabot nito iyon kay El. Wala man lang itong inabot sa kanya. Nang mapalingon siya kay Cairo ay muntik na siyang mapasigaw nang makitang nakaumang sa kanya ang palad nitong napapatungan ng 3 piraso ng chocolate. Nais na niyang maglupasay, lalo at nakita niyang ngiting-ngiti si Steven. Tila ito naaalo sa may bigay sa kanya ang driver nito. Nais niyang bulyawan si Cairo. Ang lakas naman itong manginis. Kung totoong nanliligaw ito sa kanya, bakit chocolate ang bigay? Hindi man lang M&M o kaya ay Mars bar. Mura din lang naman ang mga iyon. O kung wala talaga itong pera, sana ay hindi na ito nagbigay. Halata tuloy na nais lamang nitong manginis. 3 chocolate? Diyos ko, day! Hindi mo man lang ba tatanggapin ang bigay ko sa'yo? Tanong pa nito. Atas ng kagandahang asal ay napilitan siyang tanggapin ang chocolate nito. Salamat. Matigas sa kanyang dila nang lumabas iyon. Nais niyang mainggit kay El. Mabuti pa siya. May 1 dosenang bulaklak habang ako'y 3 piraso lamang ng chocolate. Hindi pa yung malaking chocolate na tigwa 150. Iyon pang maliliit lamang na tigpipiso. Himutok niya. Inanyayahan na kaagad ni El silang lahat sa komedor. Saglit lamang na natili ron ang tita Yoli niya dahil kaagad na itong nagpaalam na aakyat na. Pumwesto na si Steven sa kaliwang bahagi ng dining table. Sa kanyang pagkainis, bago pa man siya makaupo sa tabi ni Steven, ay pinaghila na kaagad siya ni Cairo ng upuan sa kanang bahagi. Itutuloy ang nakatabi niya at ang katapat niya ay si El. Ipinagkibit balikat na lamang niya iyon. Total mahaba pa naman ang gabi. Nagsimula na silang kumain. Nainis na naman siya kay Cairo. Nang iumang nito ang bandehado ng kanin sa plato niya, nakita niyang napapangiti si Steven habang si El naman ay pasimple siyang pinandilatan. Kaya ko, marin kahit mahina niyang sabi sa binata. Kinuha na niya ang bandehado mula rito, ngunit ayaw nitong ibigay yun sa kanya. Hindi pa nakontento, ito na ang naglagay ng kanin sa pinggan niya, kahit papilit na siyang tumatanggi. Wisit na lalaki to. Piping maktol niya. This is good. Komento naman si Steven sa sabaw ng bulalong hinihigop nito. Si Katarina ang nagluto niyan, pagsisinungaling ni El kasabay ng pagkindat sa kanya. Really, you must be a really good cook. Tila nasisiyahan namang wika ni Steven. It's really good.
Bahagya siyang nagblas sa sinabi nito. Nahihiya siya dahil hindi naman talaga siyang nagluto na yun. Ngunit nagpasalamat na rin siya. Times kay Minnie ang sabi, "Paborito ko nga itong bulalo, Katarina," singit naman ni Cairo. So nais sana niyang sabihin, "Ganun ba?" Sa halip ay sabi niya, "Mahusay ka palang magluto. Pwede ka nang mag-asawa." Dagdag pa nito, sabay kindat na ikipinanagas ng likod niya. Tunay naman pala itong walang modo. Ngunit muli ay wala siyang magawa. Hindi na lamang siya umimik. Nanatili siyang tahimik hanggang sa matapos na silang kumain. Ine-ignore niya si Cairo, hindi naman niya ito maiwasan ang hindi ito tingnan. Sa tuwing titingin pa naman ito, ay ngingiti ito ng pilyo at kikindatan pa siya. Nang matapos sila ay nagpresenta na si El na siya na ang magliligpit. Akala naman nila ay magboboluntaryo si Cairo na tulungan ito. After all, amo nito si Steven. Ngunit naging maaga pang huli at sabihing ito na lamang tutulong kay El. Hindi, kaagad na awat niya. Ayaw niyang maiwan sa labas kasama ang driver nito. Kami na lang ni El ang bahala rito. Nakakahiya naman. No problem really. Tanggi naman ni Steve. Sige, mauna na kayo ni Cairo sa labas. Sabi pa nito kasabay ng makahulugang ngiti. Tara na sa labas, Katarina. Susog pa ni Cairo. Isang matalim na sulyap ang iginawan niya rito nang tumalikod na si Steven. Nagpatiuna siya sa paglabas ng bahay. Nanatili siyang nakatayo. Ayaw rin naman itong maupo dahil tila hinihintay siya nitong mauna upang matabihan siya nito. Sumandal na lamang siya sa pasimana ng Teresa. Sa kanyang lalong pagkainis ay gumaya ito sa kanya. Tinabihan pa siya nito. Hindi na siya nakatiis. "Pwede ba?" Asar niyang sambit. "Pwede bang Balik tayo nito. Pwede bang tantanan mo ako? Bakit naman? Wala naman akong masamang ginagawa sa iyo Isa pa sa tingin ko, bagay na bagay tayong dalawa." Napamaang siya rito. Hindi pa rin niya makayang paniwalaan ng mga salitang lumalabas mula sa bibig nito. "O natulala ka na naman sa kagwapuhan ko. Tama na at baka lumaki na ang ulo ko niyan." Tatawa-tawang dagdag pa nito. "Ang tibay naman ang dibdib mo." Angil niya rito. "Matibay talaga ang dibdib ko. Isa ito sa assets ko. Isa ito sa mga hinahabol ng babae sa akin." Anito habang bahagya pang hinaplos ang sariling dibdib. "Ibang klase ka rin naman Sariling mong bangko ang binubuhat mo." Aniya sa tonong suyang-suya. "Hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. Sabi ko naman sa iyo dati, mahirap ikailang isang bagay na nagdudumilot sa katotohanan." Naikuyom niya ang kamao at ang lakas ng tawang pinakawan nito. "Ay hindi ka na mabiro. Galit ka na naman. Ayan nanlalaki ang mga butas ng ilong mo. Pero kahit na ganyan ka, ang ganda-ganda mo pa rin." Ay binukasara niya ang kanyang bibig. Ngunit sa sobrang dami ng salitang nais niyang ibato rito, ay wala ni isang katagas na lumabas mula rito. "Kainin mo yung beng ko sa yung chocolate Masarap yan. Nasa iyo pa ba? Pahingi nga ng isa." "Tatatlo na nga lang ibinigay mo. Manghihingi ka pa." Inis na inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang bigay nitong chocolate at ibinalik niya yung lahat dito. Isinauli naman ito ang dalawa sa kanya. "Sa iyo yan Isa lang ang sa akin. Decide." Isinubo nito yun. "Alam mo, favorite ko itong chocolate Pagkukwento pa nito. Ano naman ngayon? Well, ikaw pa lang ang babaeng binigyan ko nito kaya maswerte ka." "Grabe, ang swerte-swerte ko sobra." Sarkastikong sabi niya. "Sa susunod samahan mo naman ng lips. Areglado." Pabarahin pa sana niya ito ngunit dumating na sina Elle at Steven. Naupo na sila. Pasimple siyang sinenyasan ng kanyang pinsan na magsimula ng usapan and so she did. Miss Steven, kumusta na ang delicacy?" Tanong niya rito. "It's doing good. Bukas nga pupunta kami ni Cairo sa Batangas. Check namin ang sales and products doon." Tugon naman na yan. "Cairo, tawag naman ni Elle dito. Taga saan ka ba talaga?" "Ako, dito na ako lumakay sa Maynila. Pero ang tatay ko, taga Bulacan." Nilagyan pa nito ng tonong Bulacanyo ang pagsasalita. Na ikinatawa naman ni Elle at Steven. Siya man ay nangingiti na. Ngunit sinupil niya inan. She didn't want him to think that she found him funny. "Ay, but Steven, hindi ka nabubor kapag itong si Cairo ang kasama mo." Ani Elle. "Yes, sang-ayon naman ito. He's one funny guy. There's this one time, papunta kami ng Cavite and the traffic was terrible. I was bored to death inside the car and Cairo here told me some jokes." Natawa pa ng malakas si Steven. "Come on, Cairo, ikwento mo sa kanila yung tungkol doon sa Rolex." "Sige nga," susog naman ni Elle. Nagalis muna ito ng bala sa lalamunan at nagsimula na. May isang Bombay. Hindi pa man ito natapos magsalita ay natatawa. Nasiya, hindi niya alam kung bakit ngunit nakakatawa kasi itong magsalita at umaksyon. Pilit niyang sinupil ang kanyang ngiti. Si Elle naman ay hindi nakapagpigil at humagikik na kagad. "Mukhang nakakangatangawa nga yata ang kwento ko. Simula pa lang natatawa ka na."
Puna nito kay Elle na ikinatawa pang lalo ng pinsan niya at ni Steven. May isang Mumbai, ang pangalan niya Aba Baba. Natigil ito sa pagsasalita nang humagalpak na naman ang tawa si Elle. Siya man ay napangiti na rin. Nang mapalingon siya kay Cairo ay nakangiti ito sa kanya. Kaagad naman ay itong tinaasan ng kiglay. Napailing na lamang ito saka nagpatuloy. Ngayon itong Bombay na itong mahilig magbenta ng kung ano-ano. Mula banig hanggang Rolex na relo. Ngayon sabi niya, muli itong nag-alis ng bara sa lalamunan. At nang magsalita ay matigas na ang dila at tonong Bombay. May binibenta akong relo, murang-mura suki. Hindi na niya napagilan ng pagtawa. Napahagalpak na siya. Nagpatuloy si Cairo. Sabi nung bumibili, original ba to? Baka naman peke. Ang sabi naman ni Aba, aba, suking matibay yan. Pasagasaan mo sa tren, hindi masisira. Ang alin? Tanong nung bumibili. Sabi ni Aba ang tren. Silang tatlong nakikinig dito ay nagtawa ng lahat. It was the way he told the joke. It wasn't really that funny, pero kakaiba itong mag-deliver. She thought he was blessed with that gift. He was a funny guy. Yung Superman joke, alam mo na. Ani El habang bahagyang pinupunasan ng mga matang nagluha na sa kakatawa. Yung kung bakit naging tanga si Superman. Dahil kasi inuna niyang isuot yung pantalon niya bago yung briefs, singit naman ni Steven. Ay alam na ninyo, ingos ni El. El panahon pa ni mahoma yung joke mo, sabi niya. Mas tanga nga si Batman diba? Ani Steven. Kasi inuna nga niya yung pantalon bago briefs, nagbelt pa siya. Pero mas malala si Robin. Dagdag ni El. Kasi alam na niyang mali. Inaya pa niya si Batman. Pero mas malupit si Spider-Man. Napatingin sila kay Cairo. Akala niya ay nagtatapos na kay Robin ang joke na yun. Napansin marahil nitong lahat sila ay naghihintay sa sasabihin ito. Kaya nagpatuloy ito. Kasi yung brief niya sa ulo niya inilagay. Nagkatawa na naman sila. Ayaw man niya, hindi naman siya mapigilan ng sarili niya. Bakit ba niya pahihirapan ng sarili niya? Mas nakakahiya naman siguro kay Steven kung hindi siya tatawa. Makaakalain pa nitong may depresya siya. Say Cairo, paggawa na ipagsisimula ni El ng usapan. Saan ka ba dati nag-work? Sa AGS Builders, kaswal na sabi nito. Really? Nag-drive ka rin doon? Medyo, minsan taga-durog ng graba. Biro nito. Ikaw Katarina, anong trabaho mo rin sa restaurant? Mascot? Biro nito ang kinatawanin na Steven at El. Hindi, janitress. Sakay niya kahit nainis na naman siya rito. Ito naman ang natawa. For a while na pa ako ang paningin niya rito. Aaminin niya. Gwapo ito but in a rag sort of a way. Ilang beses pa lamang niya itong nakikita. Ngunit sa bawat pagkakataon ay tanging t-shirt na eksakto sa katawan nito ang sukat at maong na pantalon lamang ang suot nito. Hindi ito mahilig magtakin. Ang sapatos nito ay yung mataas na hiking shoes na brown parate. Japanese cut ang buhok nito. May kahabaan na bumagay naman sa hugis ng mukha nito. Ang ilong nito ay hindi naman katangusan, ngunit maganda ang hugis. Ang mga labi nito ay ordinary lamang. Ang mga mata nito ay yung tipong naughty. Kitang-kita yan kaya marahil nainis ka agad siya rito. Bukod pa sa talagang mahilig itong magbuhat ng sariling bangko. Aaminin niyang tama naman ang sinabi nito. Wow ito, all in all. Marahil ay tama rin ang sinabi nitong hinahabol ito ng mga babae. Because the sex appeal was more than apparent. Pero hindi siya ang type ko. Pagtatapos na yung description dito, sa kanyang isip, ang gusto niya ay yung perfect gentleman na tulad ni Steven, yung tipong yappy. Si Cairo was far from being the yappy type. Isa itong driver na sumobrang tiwala sa sarili. May sense of humor ka rin pala, Katarina. Sabi pa nitong ikinainis na naman niya. Pinalampas na lamang niya ang sinabi nito at kinausap sa Steven. Sa Steven, kumusta naman ang business? Pag-iiba niya. Nais niyang malaman ang bagay-bagay ukol dito at kumpirmahin na rin ang ibang sinabi ni Miss Pearl. It's doing fine. Ganun pa rin naman. Kaswal nitong sabi. Hindi ba parang mahirap na humawak ng ganyan kabigat na responsibility? Hindi ka ba nape-pressure? Kaswal na tanong niya. Siyempre nape-pressure eh. I want to prove something to my grandfather who founded the corporation. But I'm fine. Ngumiti ito. Siya naman ay biglang nanlaki ang mga mata. Bingo. Iyong sinabi ni Miss Pearl. My goodness. Totoo nga ang lahat. Si Steven ang kapalaran ko. Anything wrong? Nagtatakang tanong nito. Marahil ay napo na ang panlalaki ng mga mata. Oh, nothing. She smiled sweetly. Ikaw, Katarina, okay naman ba ang work mo? Hindi ba mahirap maglinis ng resto? Singit ni Cairo na ikinatawa na naman ni Steven at Elle. Sinakay na lamang niya ito. Medyo mahirap din nga kung minsan. Hindi rin biro maglampaso ng sahig, maghugas ng pinggan at mag-agyaw ng kisame. Minsan pang night shift na gwardiya rin ako. Natawa ito ng malakas matapos ay ngiti-ngiti ito habang nahiling na pinakatitigan siya. Nailang siya. What?
Wala na. Nagkibit ito ng mga balikat at napasagap siya ng hangin nang walang sabi-sabi nitong pisilin ang baba niyang tila ba'y tuwang-tuwa sa kanya. Nais na niyang batukan ang tuktok nito nang bigla na lamang siyang mag-blush at lalo na siyang namula nang bigla na lamang itong yumukod at bumulong sa tainga niya. Ang cute-cute mo kapag namumula ka. Nang mapalingon siya kay El, ay nabasa niya sa mukha nito ang magkainis. Pero ano naman ang magagawa niya kung bakit naman kasi ganon makaasta si Cairo. Pwede ba Cairo? Mariing bulong niya rito. Pwede bang ano? Nanunodyo na naman ang himig nito. Humalakip-kip na lamang siya. Mas maganda pa yata kung hindi na lamang niya ito kikibuin. Ganon nga ang ginawa niya. Hanggang sa magpaalam ang dalawa ay hindi na siya kumubo. Muli isang flying kiss ang iniwan sa kanya ni Cairo. Saan ka kamo nagpahula? Tanong kay Katarina ni El isang umaga. Rest day niya ng araw na yun sa Herbs and Spell. Tugon niya. Ano-ano ba ang paninda ron? Curious na tanong nito. Mga insenso, kandila, herbs, mga pang new age. Bakit? May tindang love potion? Hindi niya naiwasan ang pag-arko ng kilay niya. Aanhin mo naman ang love potion. Kinakabahang tanong niya ito. Hindi niya tinatanong yun, Katarina. Bibili ako ng gayuma para kay Cairo at bibili ka ng gayuma para kay Stephen. Puno ng konbiksyong sabi nito. Napailing siya. You're crazy. Hindi mo pwedeng gayon. Besides, malay mo naman kung totoo yun. It's not crazy. It's logical. Si Cairo ang gusto ko. Obvious naman siguro na sa'yo siya may gusto. Wala siyang gusto sa akin, okay. Nang iinis lang yun. Kontra niya. Please, Katarina. Use your head nga. Hindi mo ba nakikita na may gusto sa'yo yung tao? Anyway, as I was saying, gagayumahin mo si Steven. Gagayumahin ko si Cairo. Magpapalit lang tayo. I can't do that. Napapailing niyang tanggi. And why not? Maybe because it's stupid. It's not. Giit nito. Besides, ikaw na rin mismo ang nagsabing hindi naman natin sigurado kung effective, diba? Walang mawawala kung susubukan. Paano kung effective? Di maganda. Wika nitong tininan pa siyang tila ba'y pinapahiwatig. Natanga siya at itinanong pa niya yun. Look, para mong ginawang laro na yung tao. Katarina, tumas na ang titing to at bakas ang itrasyon sa mukha. Come on, what's the big deal? It's just a love potion for crying out loud. Kung effective, magiging sa'yo si Steven. Sa sinabi nito ay tukso namang naalala niya sa imahinasyon niyang kasama niya si Steven sa dalampasigan. At bakit nga hindi niya subukan? Anyway, hindi naman niya lolokohin si Steven. She will be a perfect girlfriend. Bukod pa ron, hindi ba dito naman ang tinutukoy ni Miss Pearl? Ibig sabihin nakatala sa mga bituin na para sila sa isa't isa. Marahil ay kailangan nga niyang gumawa ng paraan para mapa sa kanya ang lalaki. Kumbaga ay pakikialaman lamang niya ng konti ang tadhana dahil mukhang nagtutulog-tulugan pa yun. Anyway, sabi naman ni Miss Pearl ay para sa kanya si Steven. Bakit pa niya patatagalin ang lahat? Perfect boyfriend and potential husband. Mabait, tapat, very good with people, goal-oriented, educated, good-looking and well-built. Perfect, perfect, perfect. Why not sambit niya? Good, we will go there tomorrow. Pagpapasya ni Elle. Sa pagkadismaya ni na Elle at Katarina ay ayaw silang bigyan ni Miss Pearl ng recipe para sa gayuma. Pero ayon kay Elle ay may alam daw ito. Habang nakasakay sa taxi ay nusisa niya ito. Saan mo naman nalaman? Di ba nga sa end, effective daw yun? Humantong sila sa isang maliit na bahay sa Caloocan. Nang sabihin nilang sadya nila, ay hinarap sila ng isang babaeng sa tingin niya ay nasa edad 40 ng patas, 200, sabi ng babae. Nagamot naman kagad si Elle ng pera. Pagkatapos ay nagtungo ang babae sa isang estante na may isang librong inilabas mula ron. Utoy, hiyaw nito at lumabas mula sa kung saan ang isang batang lalaking tingin niya ay anak nito. Ipaserox mo muna ito riyan sa kanto. Nagkatinginan sila ni Elle, ngunit hindi na sila nagkomento. Hindi naman nagtagal ay bumalik na ang bata. Pagkatapos ay inabot na sa kanila ng babaeng isang photocopy ng recipe ng gayam. Ayun na, pagtatapos nito. Ito, gulat na wika ni Elle. Oo, madali nang sundin ang instruction. Tumayo ng babae kaya naman napilitan na rin silang lumabas. Habang nasa taxi pa uwi ay sabay nilang binabasa ni Elle ang papel. Ay maganda naman pala kasi binasa niya ang nakasulat sa papel. The effect will last for 5 months only. Tumingin siya kay Elle. 5 buwan lang pala ang epekto. Nasisiyahan naman niyang sabi. Hindi naman kasi siya lubos na sumasang-ayon sa gagawin nila. Kailangan natin ng pink candle, dagger, water, copper, jasmine incense, jasmine oil, rosemary leaves, red cloth at hair. Umaling ito sa kanya. Saan naman tayo kukuha ng lahat ng ito? Nagtuloy sila sa isang mall upang bilhin ang kakailanganin nila. Masyado kasing malayo kung babalik pa sila sa Herbs and Spell.
Nang matapos ay excited na silang umuwi. Ayon sa papel, dapat daw ay Biyernes isasagawa ang pagpreparada ng gayuma dahil yun ang araw ng Venus. 3 araw pa yun. Kinopya niya ang procedures at sinaulo ang mga sasabihin.